Kung merong bawal huminga, may bawal makakita, tapos may bawal magingay, ngayon, hindi naman makagalaw. Title ng movie, Don't Move. Akala ko nung una maboboringan ako dito pero surprisingly, nag-enjoy naman ako. Iniisip ko kasi paano tatakbo yung story kung yung mismong bida hindi naman nakakatakbo. Alam mo, sobrang sulit ng bayad sa actress ni Iris dito kasi nakahiga lang siya buong movie. Talang yung kailangan niyang pa-acting na kudos naman sa kanya kasi effective naman and mahirap yun gawin ha. Ang awa ko dito kay Santa Claus, kay Bill kasi nadamay lang siya eh. Tapos itong pulis naman, syunga-syunga din. Pero pinaka-syunga-syunga dito, si Richard kasi kakaiba yung trip niya eh. And napakasalapin niyang serial, Pinigilan niya si Iris tapos papahirapan din naman niya. Nakakatawa pa sa kanya, sobrang sloppy niyang mamamatay tao na halfway pa lang nung film, halos imposible na siyang hindi mahuli. Kasi ginamit niya yung truck ni Bill, tapos dinala niya yun sa gas station na maraming taong nakakita sa kanila. Tapos tinegi niya rin yung pulis na naradyohan na rin na nakakita sa kanya. E di doon pa lang, automatic huli na siya eh. In fairness naman doon sa may film, even though hindi nga nakakagalaw yung bida, maganda naman yung flow ng story. Kumbaga may point naman paano siya nakalayo sa umpisa, paano siya napunta sa bahay ni Bill, and paano siya nakuha ulit ni Richard, and paano sila napunta doon sa may lake. Siguro may mga times lang na masyadong nagkataon, like nagkataon na kaya niyang gumapang papunta doon sa may ilog, nagkataon na kaya niyang galawin yung daliri niya para hindi siya masunog, tapos nagkataon na nakakagalaw na siya pagdating sa dulo, na basta maraming nagkataon lang. Medyo nakulangan din ako sa story and intent ni Richard kung bakit ito ginagawa, bakit din nagkataong nandoon siya sa cliff kung nasaan tatalon dapat si Iris, like coincidence lang ba? Medyo nainis din ako na after all that, ganun lang yung ending ni Richard na maswerte lang si Iris na nakalapit siya enough na nakuha niya yung knife and bang-bang na parang minadali na lang yung dulo. Sana mas nilagyan lang ng bigat yung pagkategi kay Richard since ang dami nga niyang dinamay na inosenteng tao, tapos natalo lang siya sa ganong paraan. Sana nga doon sa may sinatinurok ni Iris yung injection sa binti ni Richard, kasi nga hindi nga niya magalaw yung daliri niya, di ba? Sana, ginanon na lang niya yung braso niya. Pwede, hampas niya yung buong braso niya para pumasok yung gamot doon sa kay Richard. Di ba parang medyo maganda yon na on the last 20 minutes, ang gagawin naman nila, kailangan magmadali ni Richard para mategi nga niya si Iris. Kaso ayun nga, hindi nila yung ginawa. Walay na yung last few minutes. Siguro yung last na nagustuhan ko na lang na merong pamilya nga si Richard, unlike nga si Iris na nawala na nasira nga yung pamilya niya dahil sa isang aksidente. Tapos ito namang si Richard, masisira yung pamilya niya and may hiwalay siya sa anak niya dahil nga sa pagiging masamang tao niya. Gustuhan ko rin yung sinasinabihan ni Iris Richard ng thank you doon sa may dulo kasi same with Richard, sinabi niya yon sa last moment ni Richard para sabihin dahil sa ginawa nga ni Richard sa kanya, nagkaroon din siya ng clarity sa buhay. Same with Richard after ng accident niya, sa previous partner niya na sinabihan din niya ng thank you. Ayun na nga, nag-enjoy naman ako dito. It's a unique and thrilling film and again ang title nito ay Don't Move and ang torta rating ko ay 6 out of 10.